Hi, hello researchers. Welcome back to our channel. So this time around, let's talk about another part of a qualitative research. So since nagasulat man siguro mo karon sa inyong um, chapter 1, so ato ang hisgutan karon og unsa ning delimitation and limitation of the study. Pero before ta magsugod og discuss sa limitation, the limitation and limitation of the study, ato asang i-review kung unsa nay dapat ninyong nasulat sa inyong chapter 1 karon. So sa inyong stage karon kay magsulat naman mo og delimitation and limitation of the study, syempre expected nga naa na mo'y research introduction. So kung wala pa ni ninyo na nasulat kung unsaon ni ninyo ni research introduction sa qualitative research, natay gihimo nga video ani about research introduction, so pwede to ninyo ma-tan-aw. Expected ga naa na pod mo'y purpose of the study. So sa purpose of the study dapat ang purpose of the study is anchored ni siya dito sa inyong research questions. Now expected also nga kung naa na mo'y research questions karon, expected nga naa na mo'y theoretical lens. Then right after sa theoretical lens, expected pod nga naa na mo'y significance of the study. Dinhi sa significance of the study, diri nato makita kung kinsa ang mga tao o department sa gobyerno nga makabenepisyo sa imuhang study o unsa nga makabenepisyo sa imong study, and at the same time makagain og knowledge para makabuhat silang program or activities para sa beneficiary ani nga study. Now, right after sa significance of the study is the definition of terms. Sa inyong hinumduman, ang definition of terms kay kuhaon nato ang mga words or phrase or group of words dito sa title sa atong study for qualitative research. Unlike sa quantitative research nga ang imuhang i-define is ang variables and at the same time their indicators. However, same ang ato ang pagka-define sa both quanti and qualitative research. Naata dapat conceptual definition and at the same time naatay operational definition. Now this time around, let's talk about the delimitation and limitation of the study. So unsa ning delimitation and limitation of the study? Ang buot pasabot lang ani researchers, asa lang kutob ang imuhang research. Mao lang na siya ang imuhang i-discuss ani. So for example, on the delimitation of the research, there is ako ang study kaning first paragraph. Nga ang ako ang giingon diri nga ang study, ang informant nako are teenage father ages 12 to 19 with at least one child, and they must be enrolled in school. That's the delimitation. Maunay inclusion nako. That's my inclusion criteria sa ako ang study. Na at the same time, 5 sila kabuok, nga naa sila pseudonym nga convent boy, dotaman, suicidal guy, serious dad, and best buddy. All of them were from Davao, research local Davao del Norte. Ana siya. That's the delimitation of the study. Now, what is the limitation of the study? Hantod asa ra day kutob ni siya nga study. Diri na ako i-discuss nga that the researcher's knowledge of limitation, the limitation in achieving the fullness in the study. The study is dependent on the ability of the informant to describe their experience, since participants have varied knowledge and experience of being a teenage father. So unsa lang ang inyong i-discuss diri sa limitation? Asa lang hantod ang inyong research? Unsa lay kaya nimo nga mahatag sa research? For example, sa una nako nga ingon diri nga dili dependent ko sa ilahang ability ba nga. For example, ang utana ko ani unya ang tubag lang sa isa kay naglisod ko sir kay kanang naglisod ko sir kay kanang
wala jud may kwarta unya ang isa ka experience sa naglisod jud ko kay istrikto kaya ko ginikan na. So ang limited lang ang ako ang knowledge ko makuha base sa ako ang pag-interview sa ako ang mga informants. Now, to avoid negative thoughts about them, their school, place, and other important information about them, ako ang gitaguan ang ilahang tinuod nga pangalan. Kabalo mo nga teenage father ang ako ang gikuan pero limited ang inyong mahibal-an. Wala na ko gigamit ang ilahang tinuod nga pangalan. At the same time, napay na kabutan diri. One of the limitation of this study was the time of engagement and the consistent contacts with the informant because of the time frame and as I am involved with my professional responsibilities. Ang tinuod jud ani, naapapod ko bayay trabaho ato. So, limited ko sa time nga mag-engage sa ilaha. For example, nagkita mi ani, first namong kita ani, isa nanghid ko nga mag-interview ko sa ilaha, nagkuan mi niya. Na may mga initial nga talk about sa ilang pagka-teenage father. Ang ikaduha is, nag-interview na jud ko. Ang ikatulo kay, na-transcribe na nako, na-translate na nako ilahang ingon. Then, nangutana na po yung usap, correct ba ni ako? Pagkahuman kay, gipakita, pag ang ikaupat naman kitaan nila is, gipakita na nako ang libro, mao ba ni, correct ba ni ako? So, murag ingon ana lang. And since limited kayo ang time of engagement na mo, maybe naadjud tay nabiyaan nga idea no pero dili jud tanan nga idea nga ato ang nakuha. So mao lang na siya ang buot pasabot sa delimitation and limitation of the study. Asa lang pwede, unsa lang ang pwede, o asa lang kutob ang imong study. Pwede ko mang-interview o teenage father nga 12 to 19 nga na bata, na anak, and nagka-enroll sa eskwelahan, pero dili nako pwede, limited siya, nga dili nako pwede gamiton ang ilahang tinuod pangalan. So, mauna siyang ginatawag nga delimitation and limitation of the study. Hantod lang dinha pwede ang ako ang i-share sa ako ang libro nga gibuhat. Now, if you have questions about the limitation and limitation of the study, pwede ra jud kayo mo mag-comment ani nga video. Na at the same time, kung gusto mo og example, sample sa delimitation and limitation of the study, ako ang ibutang ang link ani link ani sa description box para ma-access lang ninyo ang sample sa delimitation and limitation sa ako ang study. I am hoping nga nakatabang sa inyo karon kung unsaon pagsulat ang delimitation and limitation of the study, and hopefully mahuman ninyo ang inyong mga researchers. I am hoping also nga inyong paningkamutan nga dili kaayo mo maglisod og sulat sa inyong qualitative research. Sa mga senior high school, pwede ra jud kayo mo mag-message sa ako kung unsa pa ang gusto ninyong mahibal-an kay para ako ang ma-discuss thoroughly for you kay naadyoy kalahian no kung mag-check ko og research sa mga senior high school o sa mga dili senior high school naadyoy dako kayang kalahian. Pero I am very happy naman po nga ang mga senior high school karon kay kuyaw na kaayo knowledge about research. So, thank you. Thank you so much for your time. So, see you sa next nato nga discussion about qualitative research. Thank you so much.